Mag-good morning muna tayo sa ating mga tangkero Dabon, ang ating rider. Good morning. Ayan, good morning. Sabi nga ni Idol, di ba? Dabon, ano ang mapapansin mo sa bentahan ng LPG? Marami pa bang nagbebenta ng colorum? Sa ngayon, medyo meron pa rin, pero patuloy pa rin natin hanapin yan para papalitan na natin. Kaya mga kolorumista, mga illegalista, mag-iingat kayo dahil kami pong mga legal ay talagang susuyurin namin ang mga nagbebenta ng illegal at papalitan namin ng mga legal. Ayan, ha? Kaya ngayong 2025, ano ang iyong maisasuggest sa ating mga tangkerong legal na mga kanilang estratehiya para lumaki ang benta? Legal, dito ka na sa amin bibili para safe ang yung mga pagluluto. Correct. At wala kang kaba, kundi sa una-una safety yung pagkakabit namin sa mga tangke para hindi ka kabahan. Mas lalo na ngayon, sa panahon ngayon, marami ngayon nagbibenta ng mga legal. Ayun, ha? Nakita niyo po, ha? Yan po ang aking rider at lahat po ng ating rider ay talagang dinodoktrinahan po natin yung pong difference at kahalagahan ng paggamit po ng mga LPG branded, ha? Tanggalin na po natin yung sinasabing may mga tapal-tapal na po yan. Ang napaka-importante po dyan ay meron pong isang trademark owner na mananagot by reason of a contract sa mga LPG cylinder na ginagamit po natin. At nakita nyo naman, ang sabi ng ating rider ay talagang titiyakin po natin na maayos at ligtas ang inyong paggamit ng LPG. So sa akin, at alam ko naman na ganun din ang ginagawa ng ating mga kasamahang tangkero pagka ako nag-hire kayo, talagang from time to time, lagi nyo susundan ang inyong rider pagdating sa mga troubleshooting, mga basic safety procedures, mga dapat i-observe sa pagkakabit ng regulator, mga dapat tignan sa kanyang mga hose, at ganun din sa mga klase ng mga valve, no? Minsan may mga sumpong yung mga valve na yan Okay, alam mo yung mga sumpong na yan, yung pagka binuksan mo yung tangke, pag binuksan mo yung valve at isinara mo, may lumalabas pa rin. May mga na-encounter po tayong ganyan, lalo na sa mga lumang mga tangke na ni-requalified lamang. Alam naman natin yan kung sino napakasipag mag-requalified. At dahil sa kanyang sipag mag-requalified, tamang naisara lang yung balbula, pagbukas mo ayaw nang maisara. Lumalabas pa rin, ano? Anyway, sa ganung kaso naman, ibinabalik po agad natin, itinatawag po agad natin sa ating branch supplier. Ayan. Ano pa? Yung pong mga nagwi-whistling na mga snap dyan, yung pag kinabit mo, yung tinatawag na short pin. Kaya yung pong mga bumibili dyan sa mga istasyon na kayo ay pumipick up, ang advantage po ng kayo dinideliveran ng mga LPG outlet, kami rin po ang aaten at pagka may nireklamo kayo, may tinawag po kayo. Pagka sa mga istasyon, alangan naman tawagin mo yung gasoline boy, di ba? Kaya sa mga suki dyan, kahit na sabihin na natin na medyo mas may kataasan po sa mga LPG outlet, kahit pa paano, lagi po kami nakatikit sa inyo, nakatutok sa inyo at handa po kaming rumisponde anytime ni rider. No? Yung nagwi-whistle dyan, like Desolane, like yung Petrol, yung mga diesel pack, minsan nagwi-whistle yan pagka short pin. May mga troubleshooting po tayo dyan kapag kakaya pang remedyohan, pero ang madalas po ay tinatawag po natin yan sa ating brand supplier. Natural, pipick upin agad natin yung tangking nirereklamo, then at the same time papalitan po natin ng bago or bagong tangke selyado. Ayan. So eto ngayon mga katangke, no, may bagong nilabas na memorandum ang Department of Energy with the Bureau of Fire, no?
yung guidelines po sa ika nga ay pag-secure ng conveyance permit ng ating mga ginagamit na two-wheel at saka single, yung mga two-wheel at saka third wheel na motorcycle, yung may kulong-kulong, at kung ilang tangke ang pwede lamang ikarga. Base nga doon sa paliwanag pa ng ating kasangga sa industriya na itong dalawang magkaututang dila na si Congressman Arnel T at saka si Anson, sabi nga yung alam mo ba na yung kahapon nakinig ako doon sa ni Kong. Kung kilala mo ba si Arnel T? O yan yung isa sa nagmamay-ari o presidente ng Regasco. Na kung saan ay sabi nga natin, isa sa pangunahing sponsor o author ng Republic Act 11592. Yung batas na may saklaw sa ating operasyon sa pag-LPG. Ayan ha. So kahit ang aking rider ini-inform ko yan about niya sa 11592. Walang pwedeng tanga, walang pwedeng bobo sa usaping kaligtasan. No? So kahapon nga mga katangke ay pinag-usapan ng ating dalawang kasangga na lumabas na nga po ang memorandum circular at ito nga ipinablish na nga ngayon, nakita ko dun sa kanyang LPG Safety Foundation at sinave ko yung sample design, then at the same time yung capacity na sinasabi nga yung pong kulong-kulong na parang may tricycle para mas madaling maintindihan na kulong-kulong abay 12 11 kg. So times 2. Parang ganun po, parang 265 something po yata ang babayaran natin sa Bureau of Fire. Malamang pati yung namang two wheels natin, yung kulong-kulong na ginagamit natin, ang maximum niyan ay 11 kg lamang. So ang babayaran ho natin yan, abay parang 44 something ang babayaran po natin in a year, sa isang taon. So sa madaling sabi, wala na pong tatakbo dyan ng mga kulong-kulong natin ng LPG na walang conveyance permit galing sa Bureau of Fire. Kaya sa mga magsisecure po ngayon ng kanyang tawag nito, yung local business permit, ay obligado niya na pong ikuha ng conveyance permit ang atin pong mga kulong-kulong. Siyempre, on top of it, wala pong ibang sinasabi dyan, kundi ay for the protection of the community, for the protection of the public. Yung pong dapat may cover, dapat may sticker, at yung disenyo rin ng sticker ay meron hong guidelines diyan. Makikita po ninyo. Yung sticker, yung kanyang parang signage na ilalagay natin sa tagiliran ng ating mga kulong-kulong. Ayan. Okay, so siyempre, ito po ay magandang hakbang, magandang layunin para sa kaayusan, para sa kaligtasan ng atin pong operasyon. Pero alam naman natin na ito po na naman ay siyempre dagdag abala, dagdag oras, dagdag gastos, at ang iniiyak nga po ng mga kasamahan ni Catering na mga maliliit na tangkero ay yung po namang proteksyon natin at yun po namang yung commitment ng mga implementing agencies na ito, na kung gaano nila dadalasan ang ginagawa nga nilang pangre-raid at pambubulabog, pangungumpiska sa mga nagkalat at naglipa na pa rin po ng mga nagbebenta na bahay-bahay. Wala namang mga showroom. At liban yan, yung mga showroom, abay ang iniikot lang po nitong mga task force na ito, abay laging si Catering. Nakailang bisita na po si Catering. Proud naman siyempre tayo, katulad ng ibang mga tangkero dyan. Proud tayo na binibisita. Ang tanong, abay bisitahin nyo, isorpresa nyo, isurveillance po ninyo ito pong mga backyard way of selling LPG. Ito pong mga nangungulorom. Dahil ito po ang pumapatay doon sa puhunan ng mga katulad ni Catering na tangkero. Abay, mukhang yun nga lang daw sinasabi nila ang matitira na matibay dahil nga sila tuloy ang operasyon nang walang ginagastos ng mga permit. Walang kinatatakutan kundi magtago lamang, maglagay lamang ng sako
Oh, ganun lamang, tuloy. Hindi mo kinakailangan bumili ng mga tangke ng mga brand na yan. Hindi mo kinakailangan magpaliwanag sa customer. Tuloy ang operasyon, at talagang lampas sa ulo ang kita. Oh, yan po yung yan po yung hanggang sa ngayon ay ang hirap papaniwalain. Ito pong mga katulad ni Catherine na maliliit na tangkero na talagang malapit na ang katapusan nito pong mga koloromista na to, illegalista na ito. At wala hong naniniwala kasama ang mga illegal na hindi rin naniniwala na kumikilos Kanya manyari po, kami po ay sa ngalan po ng mga maliliit na tangkero na katulad ni Catherine, abay wala hong problema sa aming pagtalima sa guidelines at ilang sandamakmak na guidelines na yan sa ilalim po ng 11592. Kami po ay tatalima. Bagamat bigyan nyo naman po kami ng ayuda sa pamagitan po ng talagang makikita po namin kayo sa daan, makikita po namin kayo sa mga lansangan na talagang hinahalughog natin ito pong mga illegalista po na ito. Dahil tinatawanan po kami, talagang tinatawanan po kami at lumalabas na parang mga tangkerong mga legal lamang nag-aaway-away. Yan po rin yung maingay doon sa social media. Kanya hindi nyo mawawala sa usapin sa social media at hindi nyo mawawala sa amin na kami po ay umiyak at mag-ingay dahil hindi naman biro ang araw-araw na gastusin sa operasyon ng LPG natin. Sinamahan pa siyempre ang hirap ilaban ito pong ating mga tangke gawa nga po ng mga matitinding presyuhan ng mga illegal na tangke dahil nga naman wala sila, out of control yung kanilang presyo. Out of control yung kanilang mga presyo. Sino magko-control sa kanilang mga presyo? Hindi naman sila branded. Diba? Kaya tayo naniniwala na kumikilos po ang ahensya, pero nakukulangan pa. No? Wala hong problema yung guidelines na tayo ho ay nagpo-proseso na. Puyat na lagi si Mrs. Ngayon pa lang dahil inaayos na po yung mga requirements na naman at tayo naman po ay talagang matinding mga pag-igpit ang ginagawa ni Catherine para lamang makapagtabi tayo ng halaga na ilalaan po natin sa pambayad po natin ng barangay permit, ng Bureau of Fire, ng at ano pang mga permit na yan na kinakailangan ho nating bayaran at iproseso. Hindi ho tayo umakalaban sa pamahalaan, hindi ho natin kinukontra yung pong mga guidelines na yan ng Department of Energy through the 11592. Hindi ho natin kinukontra yung kahalagahan po ng mga pagsasanay na yan. Tayo po ay aaten kung kinakailangan aaten po tayo. Bagamat nagkataon po na tayo po ay nasa buwan ng January, bago po yung mga pagsasanay na yan, no? Bago po yung kasanayan hinggil po sa financial literacy na yan, unahin muna natin yung operasyon ng ating LPG. Yung pong mga local permits po natin. Kanya si Catherine ay talagang puspusan po na lumalabas araw-araw. Naglalaan po tayo ng 1 oras na marketing po natin. Talagang minamantuman po natin ito pong mga kusinero at kusinera kasama na po ng mga mahal nating mga kasambahay. No? Hindi lamang pagbebenta ng pagpapaliwanag sa kanila at ng ating produkto, pati na po yung pong implementasyon ng Republic Act 11592 at pagpapaliwanag at pagtulong, pag-assist sa kanila hinggil po sa mga issue ng kanilang mga tangke. Ayan. So magandang umaga po sa ating lahat at shoutout sa ating mga mahal na tangkero. Ganun pa man, kahit na po nagpupuyos ang ating damdamin, ay atin pa rin pong tawag nito, ipinopromote, inomotivate, ini-inspire, iniinganyo ang lahat po na makiisa, na maging legal upang maging ligtas po ang ating pamayanan. Ayan. So mabuhay po tayong lahat at sa lahat po ng mga tangkero sa buong Pilipinas, mabuhay.